Ang pag-uusapan natin ngayon ay kilala at talaga namang bigatin sa mundo ng martial arts. Pero yung totoo, kilala nyo ba talaga siya? Wala nang intro pa. Tara, alamin natin. Mag-time travel muna tayo pabalik sa taong 1963. Si Lian Ji, na kilala sa screen name na Jet Li, ay pinanganak noong April 26, 1963 sa Beijing, China, na anak nila Ginoong Li Qingquan at Ginang Zhang Fenglan. Si Li ang pinakabunso sa 5 magkakapatid. Ang kanyang ama ay namatay noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Sa edad na 8, nag-umpisang linangin ang kanyang kaalaman sa Wushu. Ang Wushu ay isang Chinese martial arts na gumagamit ng iba't ibang sandata sa pakikipaglaban. Kung kaya, napagpas siya ng kanyang pamilya na ipadala siya sa espesyal na paaralan na kilala hanggang sa ngayon sa pangalang Beijing Sports and Exercise School. At dahil na rin sa galing at husay ni Li sa larangan ng Wushu, si Li ay napagpas siya ng kanilang school na lumahok sa kompetisyon na ginanap sa Pan-Asia African Latin American Table Tennis Championship. All over 45 countries ang kanyang pinupuntahan para magturo ng Wushu at sa iba't ibang panig ng mundo. Taong 1974 ay naging tanyag na manlalakbay itong si Li. Ito rin yung taon kung saan inimbitahan siya sa White House para mag-perform siya ng Kung Fu demonstration sa harap ng dating Pangulo ng Amerika na si Richard Nixon. Sa taong 1980, at the age of 17, ay nagpasya na si Li na magretiro sa Wushu, kung saan naghihintay sa kanya ang malaking proyekto para sa paggawa ng mga pelikula. Ang unang naging pelikula niya ay ang Shaolin Temple noong taong 1982. Sinundan pa ito ng napakalaking proyekto kung saan gagampanan niya ang isa sa pinakasikat na role ng isang Chinese martial artist na si Wong Fei-hung. Umabot ito sa 10 chapter ng Once Upon a Time in China. Kung napanood mo na ang Once Upon a Time in China, ay meron itong Once Upon a Time in China 1 hanggang Once Upon a Time in China 10. Nung natapos na ang role niya dito bilang Wong Fei-hung, ay kinuha naman siya ng Hollywood. Taong 1998 ay ginawa ang pelikulang Lethal Weapon 4, kung saan dito ay kontrabida ang naging role niya, na talaga namang marami sa mga naging fans niya ang hindi nagustuhan ang role na pinagawa sa kanya. Ang iba ay sinabing nung nasa Hong Kong siya ay hero siya, tapos nagpunta siya ng Amerika para maging kontrabida. Ang Lethal Weapon 4 naman ay pinagbibidahan ng 2 Hollywood actor na sina Mel Gibson at Danny Glover. Pagkatapos nito ay sinundan pa ng marami pang pelikula tulad na lamang ng Kiss of the Dragon, The Defender, Hero, The One, Piece of Legend. Ilan lamang yan sa mga nabanggit na mga pelikula ni Jet Li. Marami pang iba na hindi nabanggit. Ano sa mga pelikula ni Jet Li ang pinakagusto mo? I-comment mo na lang sa ating comment section sa ibaba. Subscribe mo na para updated ka lagi sa mga susunod pang videos. Trivia muna tayo bago magtapos. Bakit nga ba tinawag siyang Jet? Tinawag siyang Jet noon pa man bilang pagkilala sa bilis at tiksi niya habang nagsasanay. Ang pagtawag sa kanya ng Jet ay noong 1982 pa, para likhain ang screen name na Jet Li sa mga pelikulang gagawin niya.